Hey mga brods, ngayong na-trade na. Ito pong si Dave Ildefonso at official na nga na-trade dito sa Converge Fiber Extras from Titan Ultra Gel Risers. Alam ko namang mati-trade talaga ito pong si Dave dahil nandiyan naman din ang kanyang airpat na PBA legend na si Mr. Danny I. Ildefonso. So ito na nga si Dave Ildefonso, yung 6'4 or 6'5" power forward din naman ng Abra Weavers na ito. Dito na maglalaro ulit sa PBA. Dati namang na-draft din talaga ito ng Northport or ngayong Titan na. Mga kabrods, ang liit kasi ng sahuran noon. Ang liit ng offer ng Northport sa kanya kaya biglang umalis. Pumunta ng MPBL, 200k yung offer ng Northport. Dinoblehan ito ng MPBL na Abra Weavers na 400,000 pesos kada buwan. Kaya syempre, doon na lang siya sa MPBL. Pero di naman kasi sa Converge Fiber Xers na kahit sabihin natin na kahit minimum nga ang ibibigay na kontrata sa kanya dyan, merong under the table pa rin yan. Pero ito nga mga kabros, ayon din sa mga reports and rumors natin, ito pong San Miguel Beermen, gusto nilang gawing farm team ang Converge Fiber Xers pero hindi pa sa ngayon mga kabrods. Inunti-unti ito't naliligawan ng SMB dahil gustong-gusto nga nilang makuha ito pong si Dave Ildefonso. Ayon din kasi sa mga reports and rumors natin, hinihintay ng SMB na makabalik ng PBA ito pong si Dave Ildefonso. Hindi nga lang ito matuloy-tuloy dahil yung rights niya ay nasa Northport Batampier. Hindi ito basta-basta makukuha agad ng SMB. Pero ngayong nandito na ulit sa PBA, ito pong si Dave Ildefonso, gusto nang kunin ito ng San Miguel Beermen pero medyo mahirap na sa Converge Fiber Xers na. Kung sa Northport okay pa magiging farm team lang din talaga yun. Pero ngayon, naging Titan Ultra Gel na Risers. Pero sabi nga nila, ito pong Titan, mukhang farm team din nito dahil ito, trade nga nila si Chris Kuhn doon kay Aris Junicio ng Magnolia. Pero yun nga, si Chris Kuhn, hindi mahamak daw na mas malaki ang future nun kaysa kay Aris Junicio. So medyo nagiging farm team na nga rin daw yung Titan. Pero ito pong Converge Fiber Xers dito malalaman dahil bibigyan ng under the table ng SMB kung sakali ang Converge kung papayag silang makuha at maibigay ito pong si Dave Ildefonso sa kanila. Syempre, offeran din naman ng SMB ito ng maayos with under the table kung pwede at papayag ang Converge Fiber Xers dahil grabe ba naman, skill set pa lang ni Dave Ildefonso. Talagang kayang-kaya na kung gustong kunin na ng SMB ito mga kabrods. Skill set pa lang, kayang pumukol ng tres, kaya ngayon rebound, athletic na player, bato-bato na player, malapad-lapad, tapos mabilis din sa 6'4 or 6'5" na small forward. Ito pong si Dave Ildefonso, kayang pumukol din ng jumper. So lahat kayang-kayang gawin na ito po ni Dave Ildefonso, mabilis pa. Kaya maganda dito sa SMB, habang maaga pa, habang hindi pa ito napapamahal sa Converge Fiber Xers, gusto na nilang kunin ito pong si Dave Ildefonso. Alam din naman natin, ang SMB ngayon gusto pa rin kunin ang kampyonato. Kahit na sabihin natin kaka-champion lang na ito last season, pero ngayon, kahit ongoing ngayon, kahit mga nagpapapanalo sila, kahit na out of the country game sila against si Nebra, mga kabrods dun sa Dubai, alam din naman natin ng SMB, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo na ito sa PBA, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapalakas neto. Kaya ito, kay Dave Ildefonso sila ngayon nakatingin kaysa naman daw sa iba. Alam din naman natin si Dave kasi may experience na rin ito sa KBL. Kaya ibang-iba rin yung mga players doon. Kaya 'di ba sa MPBL minamani-mani na lang niya. Pero dito sa PBA, alam ko nga mas okay rin mas bagay rin siya dito mga kabrods. At alam kong idodumina rin ito ni Dave Ildefonso. Lalong-lalo na diyan kung mapupunta ito ng SMB at maalagaan ni Coach Leo Austria. Kaya kung mga brods, Dave Ildefonso to SMB. Comment naman ako mga brods at isa natin yan. Mga kabrods, The Beast, Calvin Abueva. Alam din naman natin na grabe yung pinakita nito dito sa Titan Ultra Giant Risers na ito, gumawa ng 41 points sa kanyang debut game. And ito, okay rin naman. Medyo may mga ibang games ang Titan na nagtatatalo ngayong All Filipino ka, pero normal lang yan dahil ito pong Titan talagang isa sa mga nagpapakilala dito
sa PBA ngayon. Pero itong si The Beast Calvin Abueva, hindi nyo ba alam mga kabros, isa rin pala ang SMB na gustong kumuha dito kay Calvin Abueva. Pero hindi nyo ba alam na isa rin ang Barangay Nabras San Miguel sa gustong kumuha kay Calvin The Beast Abueva. Lalong-lalo na yan si Coach Tim Cone. Tandaan nyo ba nung FIBA Asia Cup dati, itong si Calvin Abueva ang isa sa mga niline-up ni Coach Tim, pero hindi lang natuloy maski si Terence Romeo niline-up yan. Dahil gustong-gusto nga ni Coach Tim Cone yung energy neto ni The Beast Calvin Abueva. Yes, doon na tayo sa medyo may pagka-mind games pa rin si Abueva, medyo mainit pa rin ng ulo, medyo nandun pa rin yung dumi ng laro neto, pero nabawasan na rin naman na yun dahil mas gusto neto manalo na lang. Kaya nga dito sa Titan, mas naging leader pa nga ito Mas naging siya yung naging go-to guy. Mas maganda pang naging shooting nito sa ibang shooters ng Titan, mga kabrods. Yan ang maganda kay Calvin Abueva. Talagang binubuhos na niya ngayon yung galit niya sa laro. Imbis na magpadala sa init ng ulo, mas nagiging composed na ito. Tapos mga kabrods, mas maganda pa yung shooting na niya ngayon. Yes, maganda ng pukol ng tres. Medyo parang naging shooting guard na nga si Calvin Abueva dito sa Titan Yan ang maganda rin sa kanya. Tapos physical na player pa, maganda pang rebounding. Yan din ang kulang sa Barangay Nabras San Miguel ngayon. Lalong-lalo na wala pa si Mariano, Tenorio, si Malonzo rin, Pesumal, tapos si Maverick Amisi na wala pa. Kaya kailangan ng Ginebra ng mga ganitong manlalaro na katulad ni The Beast Calvin Abueva na all out ang laro, kayang gawin ng lahat. Yan ang maganda sa kanya, mapadepensa o pensa, maasahan mo ito pong player na ito. Hindi lang naman si Calvin Abueva ang isa sa mga kulang din sa Ginebra, maski ito pong si rock and roll Raymond Almazan ang isa nga rin sa mga gustong kunin ng Barangay Nabras San Miguel. Ito pong big man kasi na ito, matagal nang gustong kunin ito ng Ginebra mga bro, since 2021 or 2022 pa yan. Hindi nga lang matuloy-tuloy dahil syempre nasa Meralco Bolts ito, medyo mahirap kunin ito dahil kailangan magandang offer mo dahil MVP group ito. Pero dito naman sa Barangay Nabras San Miguel na gustong kunin, ito pong si Raymond Almazan. Alam ko kayang-kaya nilang kunin ito, pero offeran mo lang ng malaki or offeran mo ng maayos, dapat ito pang Meralco Bolts. Yes, dito kasi sa Meralco kailangan maayos ang negotiation mo dito. Pero sa Ginebra naman, alam ko may mga i-offer rin naman na player ito. Pero syempre, pag-iisipan muna ng Ginebra dahil mataas-taas ang value nito ni Raymond Almazan. Bakit si Raymond Almazan, si rock and roll pa mga brods? Dahil syempre, sa mga pagkawala ni na Malonzo, nila Mariano, kailangan din ng Ginebra ng magpalakas palalo sa big man position. Si Norbert Torres, medyo may kulang pa nga daw sa kanya dahil sa mga ibang games ngayon ng All Filipino Cup ng Ginebra, medyo kulang pa, nakukulangan pa sila kay Norbert Torres maski doon sa rookie na si Sonny Estil. Kaya ito, kailangan mag-rebuild ng lineup ng Ginebra, tapos nawala pa yung Maverick Amisi, di ba? Napunta pa ng Terra Firma Jeep. Kailangan nilang makakuha pa ito pong si Raymond Almazan para mas madagdagan yung pwersa ng ilalim ng Barangay Ginebra San Miguel. Para naman may katulong sina Japet dyan, sina Rosario Torres sa ilalim mga kabrods. Yan ang maganda kay rock and roll, kahit medyo patpati ng pangatawan mga brods, physical pa rin naman ng laro ito. Kayang-kayang pumukol pa ng tres, jumper, perimeter, maganda rin ng footwork sa ilalim, athletic din na player, maganda rin ng rebound and defensive skills nito. Kaya ikaw mga brods, ito yung mga gustong i-add ng Ginebra, The Beast and rock and roll sa isang kupunan. Kaya komento mo na opinion mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang.